Isipin mo, paano kung ang mahal mo sa buhay na iniwan mong natutulog ay bigla na lang mawala? At matutuklasan mo kinuha pala ito ng taong buong akala mo'y mapagkakatiwalaan. Ito ang kwento ng isang lalaki na mula sa India na noong 2008 hanggang 2015 ay maraming nabiktima. Siya ay isa sa mga pinakanakakatakot na tao na ayaw mong makaharap kailanman. Si Ravinder o Ravi Kumar ay pinanganak noong 1991 sa isang mahirap na pamilya sa Budaun District, Uttar Pradesh. Ang tatay niya ay isang tubero at ang nanay niya ay nagtatrabaho bilang kasambahay. Sa mga unang taon ng paglaki ng isang bata, mahalaga ang atensyon at pagmamahal ng mga magulang. Pero hindi ito na ibibigay ng mga magulang ni Ravi dahil abala sila sa kanilang pagtatrabaho para lamang makakain sila. Dahil halos buong araw sila nagtatrabaho, hindi nila nabibigyan ng sapat na oras si Ravi. Nang lumaki na si Ravi, nagsimula na siyang pumasok sa paaralan. Pero hindi talaga siya interesadong mag-aral. Noong 90s, sa mga maliliit na lugar tulad ng kinalakihan niya, hindi gaanong binibigyan ng halaga ang edukasyon. Dahil hindi rin nakapag-aral na maayos sa mga magulang ni Ravi, hindi nila siya naengganyo na mag-attend sa mga klase. Kaya hindi naging magaling sa pag-aaral si Ravi. Nang umabot siya ng grade 6, sobrang natatamad na siya sa pag-aaral, kaya tumigil na siya sa pagpasok sa paaralan. Mula pagkabata, si Ravi ay palaging malayo sa ibang tao. Dahil sa kawalan ng atensyon mula sa kanyang mga magulang, hindi niya natutunan kung paano makipag-socialize, makipag-usap o makipagkaibigan. Kaya nang pumasok siya sa school, mayroon siyang pagkakataon na matutunan ang mga bagay na ito. Kadalasan, ang mga kaibigan sa school ay nagiging panghabang buhay. Pero kay Ravi, sa halip na samantalahin ang pagkakataong ito, pinili niyang isang tabi ang lahat at tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos niya mag-drop out, bumalik siya sa simula at muling sumubok sa parehong kalagayan. Wala siyang makausap kaya lagi siyang tahimik at iniiwasang makihalubilo sa iba. Naging sobrang introverted siya at kahit na may kailangan siya, bihira lang siyang magsalita. Dahil dito nabuo niya ang isang uri ng antisocial personality. Kailangan mo talagang maging matibay para kayanin ang ganitong sitwasyon, pero si Ravi ay naging sobrang antisocial. Pagkatapos ng ilang taon sa Budaun, si Ravi ay 17 years old na. Kailangan na niya ng pera para masuportahan ang sarili niya dahil ang kanyang mga magulang ay hindi na talaga kayang tustusan ang mga pangangailangan niya. Dahil hindi siya nakapag-aral at hindi rin pala kausap sa iba, ay wala siyang pagkakataong makakuha ng maayos na trabaho. Sinubukan niya mag-apply sa iba't ibang lugar pero palagi siyang nare-reject. Dahil dito, sobrang nadismaya at na-frustrate si Ravi. Wala siyang trabaho, wala siyang pera at kailangan niya maghanap ng paraan para mabuhay. Naisip niya na magtrabaho bilang isang laborer. Pero dahil napakaliit ng lugar ng Budaun, kahit ang ganitong trabaho ay mahirap hanapin. Kaya noong 2007, nagdesisyon si Ravi na lumipat sa Delhi upang maghanap ng mas maraming oportunidad. Dahil malaki ang lugar ng Delhi, mas malaki ang tsansa niya na makahanap ng trabaho at sa kabutihang palad, iyon nga ang nangyari. Pagdating niya sa Delhi, agad siyang nakahanap ng trabaho at nakakuha rin ng matitirahan sa isang slum na area na mura lang. Gayunpaman, hindi araw-araw na mayroon siyang trabaho bilang laborer. Minsan hindi siya kailangan kaya sa mga araw na walang trabaho, gumagawa siya ng ibang gawain tulad ng paghuhugas ng mga pinggan sa mga hotel o iba pang mga simpleng trabaho. Alam nating lahat na hindi madali ang trabaho ng isang laborer. Marahil nakakita na kayo ng mga reels sa social media na nagpapakita ng mga laborer na parang glamoroso ang buhay. Pero sa totoo lang, sobrang hirap ng ganitong trabaho. Mabigat ito sa katawan at kahit gaano kahirap ang ginagawa ni Ravi, kahit pa nakakapag-ipon siya ng kaunting pera, ay hindi niya nagagamit ang mga ito sa mabubuting bagay. Madalas nagmagastos siya sa mga walang kabuluhang bagay. Si Ravi na dati ay nagtatrabaho lamang bilang isang laborer ay unti-unting napasama sa mga taong may bisyo at masasamang gawain. Sa mga hindi nakakaalam sa mga ganitong uri ng trabaho, karaniwan ang mga katulad niya ay nagtatrabaho sa umaga at nagiinom naman sa gabi. Dahil sana sa ganitong kapaligiran si Ravi ay nahulog din siya sa bisyong ito. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya at naglalasing. Siya ang tipo ng tao na kahit may masamang nangyayari sa harap niya tulad ng aksidente ay hindi siya mag-aalala o tutulong.
Hindi pa rin siya marunong makitungo sa ibang tao at lalo pang lumalala ang ugali niya kapag lasing siya dahil sa mahilig din siya makipag-away at manakit. Dumating pa sa punto na nagsimulang manood si Ravi ng mga pang-adult na video, kasama na ang mga video na may kinalaman sa mga bata, na nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Dahil dito lumabas ang pagiging PEDO niya at naging obsesyon na ang tumingin sa mga inosenteng bata. Ang mga napanood niya sa mga video ay dumikit na sa isipan niya at gusto na niyang maranasan ito sa totoong buhay. Ang totoong pumipigil sa kanya ay ang takot, pero habang lumilipas sa mga araw at patuloy siyang nalululong sa alak at bawal na substance, unti-unti nang nawawala ang kanyang takot. Hindi bantiya kung anong klaseng bawal na substance ang ginagamit niya, pero malinaw na ang epekto nito ay nagpalakas ng kanyang pagnanasa na gumawa ng mga karumaldumal na bagay laban sa mga bata. Noong 2008, sa Samaypur Badli area, si Ravi ay nakakuha ng kanyang unang biktima. Anak ng kapwa niya manggagawa. Ang kanyang unang krimen ay naganap habang may proyekto ng metro sa Delhi. Ang mga manggagawa ay pansamantalang naninirahan sa mga maliliit na kubo. Isang araw, ang manggagawa ay sinama ang kanyang anak ng babae na nasa edad ng 6 hanggang 12 years old. Kasama niya itong nagpapahinga sa kanilang kubo matapos ang isang buong araw ng trabaho. Dahil sa sobrang pagod, mabilis na nakatulog na mahimbing ang mag-ama. Ngunit sa kasamaang palad, si Ravi ay naroon din at matagal na niyang pinagmamasdan ang batang babae. Alam niya ang mga kilos ng bata pati ng kanyang ama. Nang tulog na ang lahat, nakita ni Ravi ang perpektong pagkakataon. Pumunta siya sa kubo, kinuha ang bata at tinakpan ang bibig nito saka siya pinalabas ng bahay. Sa una, ang bata ay nasa kalahating gising na estado pa. Ngunit ang magising na ito ng tuluyan, napagtanto niyang hindi ito ang kanyang ama, kundi isang estranghero. Dahil dito, natakot siya at nagsimulang sumigaw. Tinatawag ang kanyang ama, pero si Ravi ay walang balak payagan siyang sumigaw na malakas. Dinala niya ang bata sa isang liblib na lugar kung saan walang makakarinig o makakapagligtas sa kanya. Doon ginawa niya ang mga bagay na napakasakit ilarawan. Kahit na maliit, lumaban pa rin ang bata. Ngunit dahil sa laki at lakas ni Ravi, halos wala siyang magawa. Kahit wala ng pag-asa ang bata, ay sumisigaw pa rin ito ng malakas, umaasang may makakarinig at magliligtas sa kanya. Sa halip na makatulong, ang mga sigaw na iyon ay lalong nagpagalit kay Ravi. Sa takot na mapansin, sinimulan niyang sakta ng bata upang manahimik ito. Nang hindi pa rin ito tumigil, tuluyan nang nawala sa kontrol si Ravi. Inatake niya ang bata para masunod ang kanyang mga masasamang pagnanasa. Sa isang iglap, pinaslang niya ang bata, pero hindi pa doon natatapos si Ravi. Matapos niyang paslangin ang bata, ay hinalay pa rin niya ito hanggang sa mapunan ang kanyang mga kagustuhan. Pagkatapos, tinago niya ito, at ang malungkot dito ay ito pa lang ang simula ng kanyang mga masamang gawain. Pagkatapos ito, umarte pa rin si Ravi na parang normal lang ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Ravi, naglasing at gumagamit ng bawal na substance. Matutulog siya ng mga bandang 8 ng gabi at kapag nagising sa kalagitnaan ng gabi, lalabas ulit siya para maghanap ng bagong biktima. Ginugugol niya ang buong gabi sa paglipot sa mga komunidad, sinusundan ng mga bata na matagal na niyang minamanmanan at tinutukot ang mga ito. Nagtatago siya sa dilim upang hindi siya mahuli. Tahimik siyang pumapasok sa mga barong-barong at literal na kinukuha ang mga bata kahit na katabi pa ang kanilang mga ina. Dinadala niya ang mga bata sa malalayong lugar, madalas sa mga bukid para hindi marinig ang kanilang mga sigaw na humihingi ng tulong. Kapag ang mga ito ay lumalaban o nagsisigaw, hinahawakan niya ang leeg nito bago niya pagsamantalahan ang mga ito upang masunod ang kanyang mga pantasya. At pagkatapos niyang pagsawaan ng mga ito, tinatapon niya sa mga malalayong lugar para hindi makita o matagpuan ng kahit sino. Habang ginagawa ito, hindi nakaramdam ng kahit anong pagsisisi si Ravi. Wala siyang awa para sa mga nabiktima niya. Siya ay tila naging halimaw na walang sino mang makakapagpigil. Kapag siya ay may pera, umiinom ulit siya, gumagamit at muling lalabas sa gabi upang maghanap ng ibang mabibiktima. Paulit-ulit itong nangyayari ng matagal na panahon. Minsan naglalakad pa siya ng hanggang 40 kilometers para lang makahanap ng bata. Sobrang nahumaling siya sa kanyang mga masamang pagnanasa na handa siyang gawin ang lahat para matupad ang mga ito. Tuwing lalabas siya ng bahay, laging dala niya ang mga gamit na kakailanganin niya para sa kanyang mga susunod na mabibiktima. Lagi siyang may dalang candy o kaunting pera para gamitin sa mga bata.
Tuwing makakakita siya ng isang bata na mag-isa, nilalapitan niya ito at inaakit gamit ang mga candy o pera para sumunod ito sa kanya. Ngunit kapag sumunod na ang bata, hindi na sila muling nakikita ng kanilang pamilya. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, malamang iniisip niyo kung paano siya hindi agad nahuli. Kahit napakaraming bata na ang kanyang nadukot at tapas lang. Ito ay dahil sa matalino si Robbie sa pagpili ng kanyang mga mabibiktima. Kadalasan ang target niya ay mga bata mula sa mahihirap at mga hindi kilalang pamilya. Dahil mas madali silang puntiryahin at hindi agad napapansin kapag sila'y nawala. Marami sa mga pamilya ng mga biktima ay hindi na nag-aabala pang mag-report sa mga pulis. At kung meron man, kadalasan ay hindi na talaga natatagpuan ng mga bata. At dahil walang labi, hindi na rin umaabante ang mga kaso. Tulad ng maraming kriminal, si Robbie ay napaka-madiskarte at kalkulado niya ang lahat. Palagi siya nagpapalit ng lokasyon at nag-ooperate sa mga lugar sa paligid ng Delhi para hindi siya makilala o mapaghinalaan ng mga tao. Habang tumatagal, parami na ng parami ang kanyang mga biktima. Ang mga batang nagmamakaawa sa kanya, humihiling na palayain sila, ay hindi nakakatakas. Wala talaga itong awa at mas pasahol pa siya sa isang halimaw kung paano niya tratuhin ang mga ito. Sa bawat insidente, mas lalo pa siyang nagiging komportable sa kanyang mga gawain. At kahit gano'n na karami ang kanyang nabiktima, patuloy siyang malayang gumagala. Siguro nga dahil dito, mas lalo siyang nagiging kumpiyansa. Noong 2013, nagsimulang maging alerto ang mga tao at ang balita tungkol sa pagkawala ng mga anak ay kumalat na. Habang pinapanood ni Robbie ang sitwasyon, nag-isip siya na umalis muna sa lugar hanggang sa makalimutan ang balita. Mas pinabuti niyang umiwas na sa lugar, kaya't pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyahin na kilala sa lugar. Kung dati sana ay alam na ng mga tao ang nangyayari sa paligid, baka sana hindi naging matagumpay ang kanyang mga plano. Sa kabila ng kanyang pagkakakilala sa lugar, nanatili siya doon ng 1 buwan. Sa loob ng 2 buwang iyon, sinong makakaalam kung gaano karaming mga bata ang kanyang nabiktima. Parang napakatuso ni Robbie na tila walang magawa ang pulis laban sa kanya. Noong 2014, natagpuan ni Robbie ang isa sa kanyang biktima sa Begumpur. Inakit niya ito gamit ang tsokolate, pagkatapos ay dinukot at inatake ito. Pagkatapos, ginamitan niya ito ng isang matulis na bagay na nagdulot ng malubhang sakit at malakas na paglabas ng pulang likido. Matapos ang pag-atake, tinakang itago ni Robbie ang labi sa septic tank ng isang construction site kung saan nilak niya ito sa loob ng tangke. Akala niya ay wala na ang bata dahil sa malubhang paglabas ng pulang likido dito. Ngunit sa kabutihang palad, isang milagro ang nagligtas sa bata. Siya ay na-rescue mula sa tangke at nakaligtas sa kanyang malagim na katapusan. Nung nangyari ito, may ilang tao na nakapansin na kung bakit may pulang likido na lumalabas mula sa tangke. Kaya binuksan nila ang tangke at doon nila natagpuan ang bata. Agad nila itong dinala sa ospital at nailigtas na ang bata. Nang magkamalay ito, binigay niya lahat ng impormasyon sa mga pulis. Agad nilang naaresto si Robbie dahil swak na swak ang description sa kanya. Pero nang dalhin si Robbie sa ospital para sa identification, maaring hindi siya nakilala ng bata. O maaring hindi niya talaga naalala ang itsura ni Robbie mula sa gabing nadukot siya. Sa kabila ng insidente na nagawa ni Robbie ay nakaligtas pa rin siya sa pagkakataong ito. Noong July 14, 2015, nag-file ng missing complaint ang isang pamilya sa Begumpur Police Station para sa kanilang 6 na taong gulang na anak na babae na hindi umuwi mula umaga. Sa Begumpur, karamihan sa mga tao ay nasa mga maliliit na bahay o kubo at walang sariling panikuran. Kaya pupunta pa rin sila sa mga bukirin. Kaya ang tinutukoy na bata na nawala ay pumunta sa bukirin bandang umaga. Pero hindi siya umuwi sa loob ng 1 oras. At dahil sa oras na para sa eskwela, ay nag-alala ang kanyang pamilya. Sinubukan nilang hanapin siya pero wala siya kahit saan. Ang masaklap ay nakita siya ni Robbie at pinagsamantalahan siya. Matapos ito, tinago ni Robbie ang labi sa isang abandonadong bahay malapit sa kanyang lugar. Noong July 15 nang sinimula ng pulis ang isang investigasyon, natagpuan nila agad ang labi sa isang abandonadong bahay malapit sa lugar. Nakita rin nila ang mga dokumento na may pangalang Sunny. Ito'y dahil sa sobrang taas ng tingin ni Robbie sa sarili niya. Akala niya ay napakatalino na niya sa ginawa niyang iyon. Akala niya ay tama ang kanyang ginawa. Kaya iniwan niya ang mga dokumento ng ibang tao malapit sa bata. Iniisip niya mahuhuli ang ibang sospek na may pangalang Sunny at hindi siya.
Pero ang totoo, ito ang pinakamalaking pagkakamaling niya. Nang makita ng pulis ang dokumentong ito, agad nilang pinuntahan si Sunny para tanungin. Nakausapin nila ito, natuklasan nilang wala talagang koneksyon si Sunny sa bata. Hindi niya alam ang tungkol sa nangyari sa bata o kahit kilala man lang siya. Pagkatapos na malalim na pagtatanong, sinabi ni Sunny na si Robbie ang gumagamit ng kanyang truck para sa trabaho. Pero kahit na nagtatrabaho siya para kay Sunny, hindi maganda ang relasyon nila. Ilang araw bago ito, si Robbie kasama ang dalawa pang iba ay sinubukang paslangin si Sunny habang siya ay lasing at planong sunugin pa ito. Pero nakatakas siya at ang mga dokumento niya at ang motorbike ay ninakaw ni Robbie. Sinuri ng pulis ang CCTV footage at sa wakas noong July 19, 2015, nahuli si Robbie sa Rohini bus station sa Delhi. Matapos makita ang kanyang mga presensya sa footage, matapos ang maraming taon ng pagdukot at pamamaslang sa maraming bata, ay nahuli rin ang tunay na salarin. Ngunit hindi alam ng pulisya na marami pang kaso si Robbie. Nang tanong siya tungkol sa mga insidente, inamin niya na mula noong 2008 hanggang 2015, umabot sa tinatayang 36 na mga bata, karamihan ay mula sa mga mahihirap na pamilya sa Delhi, Mudga, Samaipur, Badli, Begampur at Vijay Vihar ang kanyang dinukot at pinaslang. Ang mga biktima ay may edad ng 4 hanggang 6 years old. Tinanggap niya ang lahat ng pagkakasala sa bawat kaso. Ang balitang ito ay agad na naging isang malaking issue at lahat ng media outlets ay nag-cover sa kaso sa national TV. Kitang-kita sa mga video na walang senyales ng pagsisisi sa mata ni Robbie. Tila ang lahat ay laro lang sa kanyang utak, pero ang laro niyang ito ay wala ng ibang buhay para sa mga bata na kanyang napiktima. Lahat ng mga pamilya na nawala ng mga anak ay hindi nila alam na wala na ang mga ito. Nang malaman ng mga pamilya ang tungkol sa mga nagawa ni Robbie, ang tanging hiling nila ay ang pagkakakulong o pagkasawi ni Robbie. Ngunit kahit na umamin si Robbie sa harap ng pulis na higit pa sa 3 bata ang kanyang nabiktima, ay 3 kaso lang ang may ebidensya laban sa kanya. Kaya sa korte, sinuri siya para lamang sa 3 kasong iyon. Tumagal ng 8 years ang paglilitis at noong May 25, 2023, napatunayang guilty si Robbie sa isa sa mga kasong iyon at binigyan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sinubukan ng pulis na humiling sa korte na ibigay ang pinakamataas na parusa para kay Robbie. Pero ayon sa batas, ang parusang pagkasawi ay maaari lamang ibigay kung lahat ng kanyang ginawa ay mapapatunayan. Lalo pang umigting ang sitwasyon dahil sinubukan ng abogado ni Robbie na i-justify ang kanyang mga nagawa sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya kaya niya lang daw nagawa ito. Pero ang mga batang biniktima ni Robbie ay mula rin sa mga mahihirap na pamilya at ang mga magulang ng mga batang iyon ay mahirap din kaya hindi valid ang rason ng abogado. Tungkol sa parusa ni Robbie, totoo na siya ay mananatili sa kulungan sa buong buhay niya. Gayunpaman sa India, madalas nating nakikita mga bilanggo ay nakakakuha pa ng parol dahil sa maganda nilang pag-uugali. Kaya't may posibilidad na ang pag-amin ni Robbie ay magdulot ng pagkakataon para sa kanyang pag-absuelto o pagbibigay ng mas magaan na parusa sa hinaharap. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang kaso kay Robbie? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!